Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers at welcome po kayo dito sa aming channel. So matagal po tayong walang video at hindi po tayo nakakapag-upload dahil naging abala po tayo sa ating iba't ibang gawain, and syempre napasok din po tayo sa trabaho. Kaya medyo napabayaan talaga natin itong ating munting farm. So kung titignan nyo, itong ating paligid ay medyo madamo. Itong kubo natin kahit papano is okay naman. Bali nakakakyat lang tayo dito para magpakain, and ayun, ilabas yung ating mga ibang alagang kambing. So sa video natin ngayong araw bali ito po ay magsisilbi na new episode or bagong yugto sa aming pakikipagsapalaran sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Bali nandito po tayo ngayon sa harap. Nandito po yung ating mga alagang native na baboy. At last video po natin, nabanggit po natin na ipaparepair po natin itong ating kulungan dahil nga sa hindi na siya pwedeng gamitin. So kahit papano, kahit tayo po may trabaho ay naisingit-singit natin noon. Bali na-repair lang po natin, hindi na po natin siya binago. Pinalitan lang po natin yung mga posting hindi na pwede, and talagang repair lang po dahil nagmamadali tayo noon para mapaghiwa-hiwalay natin itong ating mga alagang baboy. So malapit na kasing mga anak yung iba, and yung ibang inahin natin, yung dalawa hindi yata nagtuloy na magbuntis, pero dalawa po ay sure po na buntis. So ito malapit ng mga anak, and yung isa hindi yata natuloy. And starting tomorrow siguro magpo-full blast na tayo dito dahil nga sa tumigil na rin po tayo sa ating trabaho, and dahil nga sa linggo ngayon ay inunti-unti na po nating linisin dito sa part ng dating range ng ating mga alagang pato. So ayan, medyo marami din po tayong nailigpit, and balak po natin na ilagay ulit dito yung ating mga alagang pato para malagaan po natin sila ng maayos. So i-separate po siguro natin yung ating mga alagang pato at saka yung pabo para matutukan natin. So dito naman sa range ng ating native na baboy, bali natumbangan ng bagyo yung isang buko natin, at pinutol-putol na rin natin para ayusin din itong range nila para kung sakasakali ay magamit pa rin natin. At pina-repair din po natin, bali nilagyan na rin po natin sa kabila ng kanyang sidings para naman magamit din natin. So ito parang hindi rin po siya natuloy na magbuntis, and itong isa siguro hindi po sila nagkakalayo ng isa, magkasunod lang po siguro silang manganganak. Nanghihinayang tayo dito sa dalawa pero wala po tayong magagawa, and sana sa susunod is magtuloy ng magbuntis. And pagpasensyaan nyo na itong ating area talagang madamo at makalat dahil nga sa napabayaan natin. And one thing pala marami po tayong nanganak na kambing, 4 yung nanganak nating kambing nung nakaraan, at sayang may isang mortality tayo dahil nga sa hindi po nagpadede itong isang inahin. So ito yung itim nating inahin, hindi siya nagpadede, and yung karnero natin, so ayan na lang sila. Hindi ko alam kung buntis na rin yung isa, so hindi na kasi natin nasusubaybayan. And si Brando, wala na benta na po natin siya. Siyempre ganoon naman talaga, kaya tayo nag-aalaga para meron tayong maging or ibibenta. So ito babae, parang buntis na rin. So sayang to hindi nagpadede, dalawa pa naman sanang anak. Buti na lang inampun po ng isang inahin natin yung kanyang anak. And ayon yung pure native na isa natin na lalaki, bali pinapaganda lang natin yung katawan at pinapalaki. So kailangan na rin siyang i-dispose.
And yung kulungan po ng ating kambing na nadali po ng bagyo noon, hindi na natin nasikaso. So balak na rin po nating i-repair. Bali marami po tayong gagawin ngayong pagbabalik natin sa larangan or larangan ng pag-aalaga ng hayop. Marami po tayong i-repair. So marami tayong ayusin. Isa na yung bakod nila para hindi tayo nahirapan. Itong pabahay nila. So ito po yung yung isang malaking inahin natin. Bali yung puti lang po yung kanyang anak. So lalaki po yun. And ito yung inampun niya, lalaki rin. So yung namatay, babae. And itong isa natin, lalaki at babae rin yung anak. So ayan. And ito lalaki at babae rin. Bali sa isang araw tatlo po yung nagkasunod na mga anak. Or yes, kasi oras lang naman yung pagitan magkakasunod. Yung isa lang ang naging problema natin, hindi siya nagpadede. And ito, nahuli lang siya yung puti natin na inahin. And yung kapatid ng puti natin, siniram muna. Bali, mayroon tayong ngayon na kambing, 16. Kung hindi ako nagkakamali ng bilang. So ayun marami kayong abangan ngayon dito sa aming channel dahil nga sa subukan natin na i-document lahat ng ating gagawin dito sa ating magkakaya. So ayan, talagang inuunti-unti na po nating maglinis dito. Nagtabas-tabas na rin tayo. Sinisingit-singit na natin nung tayo po ipaakyat. And hopefully nga bukas makapag full blast na tayo. So number 1, itong natin, bakod, kailangan na rin maayos. And magtatayo rin po tayo dito ng kubo ng ating mga layer na manok. Dito natin ilalagay. So dyan siguro sa may bandang itaas. Dahil nga pag sa likod is medyo hindi pa maganda doon. At yung kaibigan natin dong sawa hindi pa rin tumitigil. So ayun guys, yung mga manok natin, mga pato, nandun sa taas, i-video rin natin siguro bukas. And kailangan din po natin i-repair yung kulungan doon para naman hindi tayo nahihirapan. So ayan. And nag-i-invest na rin po tayo sa ating mga magagamit dito sa ating munting farm para tayo naman po ay makatipid sa mga gastusin and mapadali yung ating mga gawain. Lalong-lalo na't ako lang naman po yung gumagawa dito. So ayun guys, napakaluwag po ng ating area. Napakaganda pa rin po ng kanyang scenery. Kaya lang po ay napabayaan talaga. So abangan nyo guys, mga ka-farmers. Tayo po ay magre-recover. Ayusin po ulit natin tong munting farm natin. So abangan nyo po.